bago. Hallelujah! Sabi po dito yung ating pag-aaralan ngayong gabi, be a blessing to our society. Kung mapapansin natin, di po ba, yung society natin ngayon, grabe. Yung mundong ating ginagalawan, di po ba? Napakagulo, para bagang kung minsan, mai-stress ka eh. Ako na-stress talaga ako nung palagi po ako nakasubaybay sa balita sa Pilipinas, yung nangyayari sa Senado, yung mga impeachment na balita. Parang dumating sa point na hindi na ako makatulog. Kasi yun na lamang na sinusubaybay ako, sabi ko, Lord, hindi po tama ito. Kaya, binitawan ko. Kumbaga parang erase lahat. Kasi pag doon tayo nakapokus. Kagaya ngayon, di po ba kung mapapansin natin, halos araw-araw ay nagpapaalala po ang home front command na maaaring magkaroon ng war. Pero kung mapapansin natin, parang normal lang naman ang mundo. Ay ang Israel, parang tahimik, di ba? So sabi nga, ano kaya ang dapat natin gawin? Be a blessing to our society. Maging pagpapala kaya tayo sa society na ating ginagalawan. O baka naman tayo ang pabigat sa society na ginagalawan natin. Amen po ba? Hindi lamang po doon sa outside. Dito na lang po sa loob ng church natin. Kung mapapansin natin, merong mga nangyayaring hindi mga magaganda na sitwasyon. Di po ba? Mga bagay na hindi natin inaasahan. May mga nangyayari, mga guluhan, misunderstanding na mga kapatiran. Pero natanong kaya natin ang ating sarili, pagpapala kaya ako sa loob ng church? O ako kaya ay kabigatan? O isa kaya ako sa kabigatan dito sa loob ng church? Amen po? Alam niyo ba kung nagawa to? Actually, ito pong aking topic na to is last week pa na ginawa ko. Kaya lang nakatenga, nandito sa computer, pero hindi ko siya maituloy, hindi ko siya magawa-gawa kung ano yung gagawin ko. Sabi ko, paano ko ba ito tatapos? Hindi ko alam kung paano. Pero God be the glory. Kasi binigyan po ako ng Panginoon ng wisdom para matapos ito. At makikita po natin, tayo ba ay pagpapala? Una, sa ating bayan, sa ating bansa. Pangalawa, dito sa lugar kung nasaan tayo. Sa mga lugar kung saan tayo nakaplat. And then dito sa ating church. Pagpapala kaya tayo. Ngayong gabi po ay ating tatalakayin kung paano tayo magiging pagpapala sa ating society. At pagkatapos po natin na mapag-aralan, ask ourselves kung tayo ba'y talagang pagpapala. Baka tayo kabigatan. Baka makita lamang tayo ng mga tao sabi, ayaw na naman si kabigatan. Dapat pagka makita tayo ng mga tao sabi, uy, kasalubong ko na naman si blessing. Diba? Yung makita sa mukha natin ang glory ng Panginoon. Yung lagi tayo nakangiti, naka-smile. Sabi ni Karen sa akin, kausap ko siya kanina, Mami, kasi yung mga anak ko, hindi ko alam kung bakit walang dede. Sorry to mention. Mami, gusto ko magpalagay ng dede. Sabi niya, bakit? Sabi ko sa kanya, pagpaganda, para gumanda ako. Sabi ko, Karen, ang kagandahan ay hindi nakukuha sa pagpaparitoke ng mukha, ng ano pa man parte ng katawan mo. Kasi kinreate ka ng Lord ayon sa kanyang wangis. Alam mo ba para gumanda ka? Sabi ko sa kanya, maging mabuti kang tao. Sabi ko sa kanya, magpasalamat ka palagi sa Panginoon. Huwag kang gumawa ng masama, huwag laging nakasimangot, huwag laging galit, mag-release ka ng forgiveness. Kasi ang unang-unang nagpapapangit sa tao, unforgiving heart. Unforgiveness. Sabi ko sa kanya, kapag nagawa mo yan, hindi mo na kailangan pa magparitoke ng mukha para lang gumanda ka. Maganda ka sa paningin ng Panginoon dahil kinreate ka niya na ganyan ang iyong itsura. So, ganun din tayo. Meron tayong mga katangian na kailangan na makita ng ating society na ating ginagalawan. Amen po ba? May mga bagay na nangyayari na hindi natin saklaw, hindi natin inaasahan. Pero dapat doon sa sitwasyon na yon, kagaya nga doon sa Matthew, di ba? Maging asin at ilaw tayo. Amen po. So, ganoon din po yung pag-aaral natin. Tayo ba ay asin at ilaw? Tayo ba ay nakakapagbigay ng liwanag sa mga taong nadirimlan?
tayo ba ay nagiging asin sa nawawalang lasa ng mundo na ito? O baka naman tayo yung nawawalan na ng lasa? O baka naman tayo yung nagiging kadiliman na ng kapwa natin? Amen po? So dito po sa ating pag-aaralan, sabay-sabay po natin basahin sa Titus 1 verse 1 to 3. Letters from Paul, a slave of God and an apostle of Jesus Christ. I have been sent to proclaim faith to those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live godly lives. This truth gives them confidence that they have eternal life, which God, who does not lie, promised them before the world began. And now, at just the right time, He has revealed this message which we announce to everyone. It is by the command of God, our Savior, that I have been entrusted with this work of Him. So ano yung pumasok sa isipan natin yung binasa natin ito? Parang wala yata. Walang pumasok. Yung pumasok dito, be a blessing to our society. So paano po tayo magiging pagpapala? Paano po ba tayo magiging pagpapala sa ating society, sa church natin kinabibilangan, sa ating kapaligiran, sa ating bansa, lalo na especially po sa ating bansa, di po ba? Grabe. Grabe po yung ating bansa ngayon. Pero, sa nangyayari sa atin, tayo mismo yung nagka-curse sa ating bansa. Di po ba bakit sa Old Testament ay inalawag ng Lord ang masamang hari? Bakit kaya inalawag ng Lord ang masamang hari noong panahon, sa unang bakit po inalawag ng Lord? Para makita ng mga tao ang kanilang kasalanan. Amen po ba? Para makita, ma-realize ng tao, ay ako pala yung makasalanan kasi yung hari ko ganitong sama. So ganun din po dapat ang makita natin sa Pilipinas. Hindi natin kailangan i-curse yung mga nakaupo sa gobyerno. Hindi natin kailangan magalit. Tayo mga tinawag ng Panginoon para sila ipanalangin. Amen po? Meron akong nabasa sa Facebook na sabi doon na hintuan muna natin ang panalangin para sa pagpapala ng ating bansa. At magkaisa tayo na ihingi ng tawad ang ating bayang Pilipinas. Ihingi natin ng tawad ang mga nakaupo sa posisyon. Yun po yung tama. Kasi hindi nila alam. Ang ating pong bansa is under spell ng kaaway. Mapapansin natin, di po ba? Grabe. Pero ano po ang calling sa atin ng Lord? Ano ba ang kailangan natin gawin? Sabi niya, how to be a blessing to our society. Ano number 1? Sabi niya, show them to have a godly lives. Sabi niya, ipakita daw natin, this letter is from Paul, a slave of God and an apostle of Jesus Christ. I have been sent to proclaim faith to those God has chosen and to teach them to know the truth that show them how to live godly lives. Sabi niya, ipakita daw natin yung pamumuhay natin ng mga Diyos. So paano paraan? Sabi niya, to proclaim faith to those God has chosen and to teach them to know the truth. Turuan daw natin sila ng tama. Paano dapat tayo makakapamuhay ng tama, ng godly? Sabi niya dito sa Titus 2 verse 1 to 3, sabi niya, ito raw po yung godly lives na kailangan natin gawin. Diba sabi kanina, show them. Ipakita natin paano mamuhay ng mga Diyos. Ano po sabi? Ang ituro mo naman ay mga bagay na naaayon sa hustong aral. Ituro daw natin yung truth. Ano ba sabi? Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon. Kasi kung mapapansin natin, di ba, hindi lang mga matatanda, lahat. Lagi na lang nakasigaw. Kahit dito sa Israel, di ba? Kausap ka lang para lagi na lamang may away. Kaya sabi ko, sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili. Ano din natin, i-apply din natin ito sa ating mga sarili. Amen po? Mapagpigil sa sarili. Maging matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Meron ba tayong pag-ibig sa kapwa natin? Baka lagi tayong galit. Ano pa raw? Sabihin mo sa matatandang
babae na sila'y mamuhay na may kabanalan. Huwag maninirang puri. Kasi kaya nga natuloy na ng mga babae. Di ba? Dalawa daw ang bibig ng babae. May sabi dito, huwag maninirang puri. Huwag maglalasing. Sino lasing ka dito? Huwag maglalasing, kundi magturo sila ng mabuti. Sa 4, sabi niya, upang maakay nila mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. So, turuan din daw natin yung mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Diba? Ngayon, grabe. Kaunting away lang, hiwalay na. Tapos mapapansin mo, meron ng iba. So, ang sabi po ng Bible, ang totoo daw, kailangan daw natin turuan ang kayo ng mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ituro din natin sa ating mga anak. Amen po ba? Ano pa raw? Paano ba mamuhay ng godly? Sabi niya, ang mga kabataang ito'y kailangan din turuan na maging mahinahon. Di ba yung mga anak natin lagi na nakasigaw? Konting salita mo lang, ay! Hindi na, wala nang kahinahunan. Pagka pinagsabihan mo yung mga bata dito, yung mga bata dito, di ba sa atin, bawal ang sumagot. Sasabihin, freedom of speech. Freedom of speech lang. So, ano dapat gawin? Turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawain bahay. Yun, ang tamad ng mga anak ko sa gawain bahay. Nakatambak ang hugasin. Tapos huhugasan, nakatira yung mga kaldero. Mga plato lang. Hallelujah. Maging masipag sa gawain bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sino man laban sa salita ng Diyos. Nang dahil sa kanila, turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtutulong. Di ba? Ano pa raw? Oh. Diba, napakaganda yung godly lives na specific, hindi ko na kailangan i-explain pa. Yung godly lives, yung maka-Diyos na pamumuhay. Dahil nandito na sa Titus 2, chapter 1 to 10. Ando na pong lahat. Wala na tayong iisipin pa. Wala na exception. Pero ito yung pinakamaganda dahil ang mga anak natin hindi natin kasama. Kaya yung mga hindi natin kasama. Ito na lang. Turuan mo mga alipi na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito. Ni kupitan man. Alam niyo kupitan, hindi naman yung pera eh. Yung oras natin. Nagbabayad ang amo natin ng 5 hours, pagkatapos nagmamadali tayo kasi meron pa tayong another work sa afternoon. Pero kung sinabi ng amo, okay, kung tapos ka na, pwede ka na umalis. Bayad ka naman na, di ba? Okay yun. Pero kung wala kang sinasabi ang amo, huwag natin kupitan ng oras, pandaraya ang tawag doon. At ayaw ng Lord doon noon. Amen po ba? Ayaw ng Lord. Di ba? Okay lang kung stay in. Pero meron mga stay in na tumataka sa amo. Niwala ng amo. Ay, paano kung may mangyari sa amo? So, ang sabi po dito ni Paul kay Tito, sa sulat niya kay Tito, ito ang mga dapat mong ituro dyan sa lugar mo. Sa Corinto. Kasi ganito yung pamumuhay ng mga tao dyan. Hindi lang ang mga anak, Sister Lisa, di ba? May nanay, may tatay, may asawa, may anak, babae, lalaki, mga bata, at kasama na ang mga alipin, mga amo. Nilahat na. Amen po ba? Kaya sabi niya doon, yun daw po yung buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen po ba? Magiging pagpapala tayo sa surroundings natin, sa pamilya natin, sa church na kinabibilangan natin,
sa ating bansa, sa lugar kung nasaan tayo, kung atin daw susundin yung chapter 2, verse 1 to 10. Explanation, well done na, di ba? Wala nang kailangan pang explain doon. Napakaliwanag na. Ganyan po ba? Number 2, ano para how to be a blessing to our society? Show them confidence that they have eternal life. Sabi niya, ipakita daw natin na merong pag-asa sa pangalawang buhay, eternal life, buhay na walang hanggan, na merong pag-asa. Ano daw ang kailangan natin gawin? Sabi niya sa Titus 1 verse 2, this truth gives them confidence that they have eternal life. Sabihin natin sa kanila, hindi ito yung katapusan ng buhay mo. Nandiyan ka man sa kadiliman, nandiyan ka man sa problema pinagdadaanan mo, pero lagi mong tatandaan, hindi ito ang buhay, ang katapusan ng buhay mo. Amen po ba? Meron pa. Meron pang pangalawang buhay at doon magsisimula ang pangalawang buhay. Kapag ka tayo ay namatay, sa pangalawang buhay, eternal life. Amen po ba? Sabi nga dito sa 2 Timothy 4 verse 5, para maging pagpapala tayo, kailangan daw, sabi niya, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Amen po. Ako nasusubok dyan lagi. Every day. Doon sa bus, pag ako sumasakay, hindi naman, eto na naman yung mga nag-check ng bus. Nag-check ng ticket. Nahilis talaga. Kasi yung ticket ko kasi nasa kanong global ng bag ko. Ito na naman, kapapasok mo pa lang, may ito na naman. Hinis talaga ako, sorry Lord. Ay, dito ako nag-test. Doon sa mga nag-check, kasi kung minsan, nakakainis yung approach nila. Ilagay mo na sa mababaw. Pero di ba sabi nga, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Hindi sa oras lamang na ginarito sa loob ng church. Hindi sa oras lamang na ikaw ay nag-share ng Word of God. Ang sabi dito ni Timothy, sa lahat ng oras, maging mahinahon tayo. Kahit galit na galit tayo, alam mo kung anong gawin nyo kapag galit na galit tayo, gusto na natin mag-outburst, inhale mo na. Di ba? Yung nanggagaling mismo sa kailaliman ng ating sikmura. Inhale, kasi yung kapag galit tayo, umaakyat dito sa ulo, di ba? Parang sumusumabog. Pero gawin natin, para makontrol natin ang sarili natin, inhale, exhale. Pag nakatatlo kayong inhale, unti-unting nare-release, di ba, yung adrenaline, nawawala. Unti-unting nawawala yung galit mo. Nare-relax ka. O kaya naman, kumain ka ng tsokolate. Yes, kumain ka ng tsokolate. Or, kumain ka ng ice cream. Powerful po talaga yun sa totoo lang. And then, unti-unti mawawala yung galit mo. And then, pray. Lord, tulungan mo kung galit na galit talaga ako dito sa tao. Tulungan mo ako, Panginoon. Kasi kung hindi natin gagawin yun, tayo kawawa. Lahat ng salita na nabitawan natin, kapag nakasakit na tayo, wala na tayong magagawa doon. Kahit humingi tayo ng sorry, humingi ng sorry, wala na tayong magagawa. Kasi nakasakit na tayo. Amen po ba? Pero kung i-apply natin ang salita ng Diyos, hindi tayo nakakasakit ng kapwa. Amen? Maging mahinahon sa lahat ng oras. Ano ba? Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Ano kaya yung sinasabi dito panahon ng kahirapan? Hindi ito yung wala kang makain. Ito yung kahirapan na galit ka. Amen po ba? Yung gusto mo nang magwala. Gusto mo nang manampal ng tao. Gusto mo sumpain siya. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Kasi sabi doon, maging mahinahon sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Tiisin mo yung sobrang galit mo para hindi ka makasakit ng damdamin ng kapwa mo. Di po ba? Once the damage is done, it's done. Kapag ka na-damage na, sira na. Di po ba kahit na mag-break yung baso, lagyan mo man siya ng plaster o lagyan mo man siya ng glue, whatsoever, meron ng lamat. Hindi na muling mabubuo pa yun kahit anong gawin mo. Break, basag na yun. Basag na. May lamat na. Makikita mo na yung lamat. Kaya
ang Bible ay lagi nagpapaalala sa atin. Napakarami mga salita ng Diyos na paalala sa atin para maging matuwid tayo sa harap ng Panginoon at sa harap ng mga tao na nakapaligid sa atin. Nakahara sa atin sa society. Alam mo ba, kasi tayo, sabi ni Paul, para daw tayong panoorin. Para tayong isang sinihan. Sine. Pinapanood ng mga nakapaligid sa atin. Anong kalimitan sinasabi sa atin kapag tayo ay may pagkakamali na gawa? Kristiyano pa naman yan. Imagine mo yung Kristiyano. Anong ibig sabihin ng Kristiyano? Christ is? Christ is in me. Dala-dala natin, dahil tayo mga Kristiyano, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon saan man tayo pumunta. Amen. Kaya ang laging nagpapaalala, hindi lamang itong paalala ng Panginoon, napakaraming paalala ng Panginoon sa atin. Kaya dapat lagi natin dala-dala yun. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Di ba, pinapersecute ka, magtiis ka, pinapersecute ka, huwag mong sagutin na nagpe-persecute sa iyo. Di ba si Jesus Christ nanatiling tahimik kahit anong ginawa sa Kanya? Nanatili siya na tahimik. Amen po ba? Kaya sabi, ang paalala, magtiis. Magtiis sa panahon ng kahirapan. Ano pa? Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita. Diba? Kasi sabi niya, bakit daw gampanan natin ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita? Kasi kailangan daw natin i-share ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi, di ba? Ibig sabihin, sa lahat ng oras. Why? Kasi po yan ang commission ng Lord sa atin, go and make disciple in all nations. Yun po yung commission ng Panginoon na iniwan sa atin. Hindi lamang sinabi na pastor, leader, di po ba, mga deacon, mga elders ang mag-share ng word of God, ang mga ngaral ng magandang balita. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon para mangaral ng magandang balita. Pero paano tayo makakapangaral kung wala tayong kahinahunan? Amen po ba? Nakikita sa sarili natin na hindi tayo mahinahon, hindi tayo pagtiis. Di po ba? Yung bunganga natin, ang tawag sa amin sa Tagalog, langlas. Ano yung langlas? Yung bunganga, walang tigil, yung basta nagbibitaw ng masamang salita. Kaya dapat meron tayong control sa ating sarili. Kaya nga bakit kapag nagtuturo ako, sabi ko sa inyo, mag-memory verse kayo. Kasi sa time ng kahirapan, di po ba, maaalala natin, sabi ko sa Bible na ganito. Makokontrol natin ang ating sarili, pero kung wala tayong alam, ano ang ipapaalala sa atin ng Banal na Espiritu? Hindi tayo magiging mahinahon kasi wala tayong naaalala na salita ng Diyos. Amen po? Pero kung meron tayong naaalala, di ba? Kapag dumarating ang mga pagsubok, maaalala natin, sabi sa Peter, ang demonyo ay kagaya ng roaring lion, naghahanap ng masisila. Baka ako na to Itong pagsubok na to, baka ito isang kaparaan ng demonyo para sirain ako. Eh kung hindi natin alam yon, wala na, magre-reklamo na tayo, sasabihin natin, Lord, ako na naman? Bakit ako na naman ang nakita? Ako na naman po, Lord, ang pinarurusahan mo. Ang Diyos ay hindi nagpaparusa. Amen po? Amen. Meron siyang tamang panahon ng kanyang pagpaparusa. Judgment Day. Kaya huwag natin kapag dumadanas tayo ng mga pagsubok, kahirapan sa buhay, check ourselves. Di po ba? Baka naman tayo ang may problema. Amen? Pero kung minsan, pagka tayo'y napagsabihan, nasaktan dito sa loob ng iglesia, o may nakasakit sa atin, idinadamay natin ang gawain ng Panginoon. Bakit? May kasalanan ba sa iyo ang Lord? Para idamay mo siya. Di ba? Kapag galit ka, lahat kadamay na. Walang exemption. Galit ako sa iyo, galit ako sa lahat. Mo naman ako dadamay, wala naman ako salamat sa iyo. Di ba? Dapat hindi. Isa lang. Pansamantala, galit ako sa iyo. Pero, nandun pa rin ako.
Alam niyo, natutunan ko dun sa asawa ko kahit na ganun yun. Nung nag-church pa ako, nung bago pala ako nag-church, pagka meron po akong hindi gusto sa loob ng church, ayaw ko magsimba. Lagi sinasabi ng asawa sa akin, bakit? Sila ba ang Diyos mo? Sila ba yung pupuntahan mo sa church? Bakit hindi ka pupunta? Hindi naman sila pinupuntahan mo. Diba? Tumitingin mo sa isip ko palagi yun. Yung paalala niyo sa akin, na tama naman. Hindi naman sa atin ako nang pinupuntahan ko doon, bakit ako magagalit? Kung ako may dinidisiplina ng pastor ko, kung matapang man ang aking pastor, salamat sa kanya. Amen? Dahil sa kanya, meron ako natututunan. Alam nyo ba, na pagdating nyo sa langit, lahat ng mga disiplinang ginagawa sa inyo, marirealize nyo, salamat pastora, naging matapang ka. Naging disiplinado ka. Nandito ako ngayon sa langit, kasama ni Jesus. Eh paano kung ang pastor ay puro pangpapamper? Okay lang yan sis, huwag kang mag-church. Okay lang, kahit galit ka, okay lang sis. Ay napunta sa impyerno. Eh di galit na galit ka tuloy. Si pastora kasi, pinabayaan ako. Pinamper ako para meron lang tutugtog dito. No. Mas mabuti na yung higpitan ka sa tama. Di mo ba? Season and out of season. Ay, napunta na tayo doon. Kaya, lahat ng pagdidisiplina na ginagawa sa atin, ipagpasalamat po natin yan sa Panginoon. Bakit? May kapupuntahan tayo. Amen? Pupunta tayo sa langit. Kasi kapag pinamper tayo sa maling ginagawa natin, hindi natin makikita si Jesus Christ. Hindi natin makakasama sa hapag sina Isaac, sina Abraham, Isaac, and Jacob. Amen? Sino makikita natin doon? Yun. So kaya pag tayo dinidisiplina, magpasalamat tayo sa kanila. Mahalin natin ang mga taong ginagamit ng Panginoon para ikaw ay mabago, para ikaw ay maituwid, para ikaw ay lumago. Amen po? Ano pang sabi? Tungkulin ng isang mga magandang balita. Pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Give your best. Yung best mo talaga ibigay mo sa Panginoon. Hindi yung para pag nakikipaglaro ka lamang. Amen po? Ibigay na natin yung the best sa Panginoon kasi pag pinagkatiwalaan tayo ng maliit, kaya tayong pagkatiwalaan ng Panginoon sa malaki. Doon pa nga lang sa maliit, hindi na tayo pagkatiwalaan nilalaro na lang natin. How much more yung malaki, nakaplano ng Lord na malaki. Hindi tayo pagkakatiwalaan. Why? Sasabihin ng Lord, hindi nga niya nagawa yung maliit lang na simple lang eh. Sinabi ko lang sa kanya, hoy, magpakumbaba ka. Ayaw niya. Paano siya magiging leader kung di siya marunong magpakumbaba? Dito ba? Huwag natin hintayin na ang Panginoon ang siyang magdisiplina sa atin. Hayaan natin na gamitin ng Panginoon ng mga tao. Amen po ba? Na tayo ay matuwid, maituwid. So kaya sabi, pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Pagbutihin na po natin, hindi natin alam ang darating. Hindi natin alam ang bukas. Amen po? Di ba kung mapapansin natin, sa Pilipinas, ang babata ng mga namamatay. Baka mamaya hindi natin alam. Hanggang ngayon na lang pala tayo. Wala nang bukas. Hindi pa natin pinagbuti yung paglilingkod natin. Ano ang isusulit natin sa Panginoon? Meron ba? May susulit kaya tayo. Sasabihin natin, Lord, nag-TikTok naman ako. Sumayaw-sayaw naman ako. Nag-post ako sa Facebook. Yung pinapagawa ko, sabihin ng Lord, yung pinapagawa ko sa'yo nagawa mo? Kasi nakakainis yung mga kasama ko doon sa church. Lagi ako binibigyan ng sama ng loob. Di ba? Sabi, paano yan? Pinag-pray mo ba ang Pilipinas? Naiinis ako sa presidente. Lord, sorry talaga. Yung sorry, Lord, talaga. Inis na inis talaga ako. Pwede mo ba sabihin sa Lord John? Of course not. Siya'y banal. At tayo dito sa lupa, dinidisiplina tayo para makapasok sa langit. Gusto ba natin ng daang maluwang? O daang makipo?
Mahirap ang pumasok sa makipot na daan. Marami kang pagdadaanan. Amen po? Bago mo makita yung daan na yun na makipot, parang ang dilim-dilim yata. Ano ba itong ano na to? Maganda yung meron gusto kong i-share sa susunod. Open doors. Hindi lahat ng pintuan ay nagbubukas. Amen po? Maraming mga pintuan ang sarado na hindi natin kayang buksan. Ang Panginoon lamang ang makakapagbukas nito. So, ganoon din po tayo. Pagbutihin na natin. Ibigay natin ang the best sa Panginoon. Ngayon, ibigay natin, Lord, paano ko mapapagbuti yung paglilingkod ko sa iyo? Meron tayong mga discipleship. Isipin natin, nakakainis ng si Pastora. Ang dami-daming mga pinapagawa. Wala lang tayong manood. Wala lang tayong manood ng mga K-drama. Puro na lang mga devotion. Pero alam niyo mga kapatid, ang lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, aanihin natin yan. Pagdating natin sa langit. Amen. Nakatala ang lahat. Lahat ng ginagawa natin nakatala. Walang maliligtan doon. Amen? Bawat ginagawa natin, yun ay nakatala. Kaya hanggat nandito pa tayo, may buhay pa tayo, pagbutihin na natin ang paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Last. Mabilis lang ako mag-preach. Ano para maging pagpapala tayo? Sa ating society. Di ba? Sabi niya doon sa Titus 1 verse 3, and which now at His appointed season, He has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior. Amen. Sabi po doon ni Paul kay Tito, sabi niya, sa tamang panahon, sabi niya, through the preaching entrusted to me by the command of God. I-share natin ang salita ng Diyos. Amen po. Huwag nating hayaan. Pupunta tayo sa mga handaan. Huwag nating hayaan na hindi tayo makapag-share ng Word of God. Sa bawat invitation sa atin ng mga party, birthday party, or whatsoever party, ilagay lagi natin sa ating puso at isipan, Lord, dadalhin mo ako sa lugar na yon, ma-share ko ang iyong salita. 3-minute gospel. Amen, di ba? Napakabuti ng Panginoon. Ipiniprepare na niya lahat ng kailangan natin. Hindi na natin kailangan gumawa pa ng sarili natin eh. Andiyan na 3-minute gospel. O kahit mo lang yung John 3:16 na lamang ang kailangan natin. Ang atin sa ulo. Para lamang, alam nyo ba, mga kapatid, na okay, huwag natin papakailan ko sila may nagiinuman. Amen. Kung ano man sila nagtotong ito whatsoever. Alam nyo ba kapatid, ang sarap ng ating ginagawa, sarap ng ginagawa nyo. Kaya lang, sa buhay na ito, merong eternal life. Merong buhay na walang hindi dito natatapos sa mundong ito, ang ating buhay. Amen? Huwag natin kalilimutan na i-share ang salita ng Diyos. Alam niyo, meron akong napanood sa Facebook, yung babae ay nasa palengke, nagsishare ng Word of God. Ang dami niya mga baser. Wala siyang pakialam. Parang sa isip niya, nakapokus siya sa pinapagawa ng Panginoon. Hindi niya pinapansin ang ingay ng paligid. Di ba yun na isang gift? Mag-share ka dyan mag-share ka dyan sa gitna ng kalsada. At dito na siya ng church. Kasi sabi dito, society. Kahit ano pa ang mga nakikita natin dito, naririnig natin na sinasabi ng mga kapatiran. Yan ang mga kaparaanan lamang ng kaaway para tayong mawala sa focus natin. Amen po ba? Normal lamang yun. May mga misunderstanding tayo sa bawat isa. Lagi natin tatandaan, ang church ay perpekto. Ang mga nasa loob ng church ay hindi perpekto. Amen po? Itong church na ito ay ospital. Ospital ng mga may sakit,
ospital ng mga drug addict, ospital ng mga makasalanan, mga manginginom, mapaggawa ng kasalanan, andito sa loob ng church. Ang church, lagi remember, perfecto yan. Pero tayo na nandito ay imperfect. At nagiging perfect tayo dahil doon sa ginagawa natin sa Panginoon. Perfecto na tayo pag tayo nagpaalam na sa mundong ito. Bye-bye. Pupunta na tayo sa Lord kung ginawa mo ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Amen? Lagi nating hahanapin ang kalooban ng Panginoon. Tama ba ang ginagawa ko? Kalooban mo pa po, Lord, ang ginagawa ko. Kung hindi, ituwid mo po ako, Panginoon. Ang gaya niyan, preach the gospel. Paano tayo magiging pagpapala sa society? I-share natin ang gospel. Why? Dahil ang mundong ito ay bulok. Amen po ba? Makasalanan. Madilim. At para magkaroon ng liwanag, para matanggal ang kabulukan ng mundong ito, preach the gospel. Kanino? Of course, doon sa nandun sa mundo. Doon sa mga nasa taong nasa kadiliman. Sa mga taong walang pag-asa. Bigyan natin sila ng pag-asa sa pamamagitan ng pag-share natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Huwag tayo na makontento na nandito lang tayo at pasayaw-sayaw at pakanta-kanta. Hindi lamang yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Of course, kailangan natin pumunta dito para makarinig ng salita ng Diyos. Para magawa natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon sa loob ng simbahan. Magamit yung ating talent at gift na pinagkatiwala ng Panginoon. Pero hindi po doon natatapos. Kailangan nating lumabas. Amen po? Kailangan nating i-share ang salita ng Diyos. Ang dami pang hindi ligtas. Minsan ba ay nasabi natin, Maranatha. Ano ibig sabihin ng Maranatha? Come, Jesus, come. Minsan ba na-deklara natin sa sarili natin, sa panalangin natin, mga personal prayer, Lord, dumating ka na. Dahil dito sa mundong ito na sobra ng gulo, sobra ng dilim, sobra ng baho dahil bulok na ang mundong ito. Naipanalangin ba natin? O puro na lang tayo sarili natin. Lord, yung anak ko, Lord, yung pinansyal ko, Lord, yung kalusugan ko, Lord, ako. Lumabas tayo doon sa comfort zone natin na yun. Labas tayo doon kasi alam na ng Lord ang lahat ng pangangailangan natin. Step outside to our comfort zone. Amen? Lord, ang mundong ito'y sobrang ng bulok. Ang dilim-dilim ng mundong ito, Panginoon, maging liwanag ka sa mundong ito. Sa panalangin ba natin, na-try ba natin ipanalangin ang Pilipinas? Lord, hinihingi ko po sa inyo ang bansang Pilipinas. Na-try ba natin? Hingi natin sa Panginoon ang kaligtasan ng bansang Pilipinas. Maging malawak ang ating kaisipan sa pananalangin. Lagi nating tandaan na ang kalaban natin ay spiritual realm. Paano natin ipapanalangin ang bansang Pilipinas, lalo na sa sitwasyon ngayon? Ano nakikita natin sa Pilipinas? Ang nasa likod ng Pilipinas ay ang kaaway. Nababalutan ng kadiliman ng ating bansa. Paano natin ipapanalangin ang bansang Pilipinas? Kung paano tayo manalangin, anong muna natin ginagawa sa pananalangin? Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan ng aking nagawa. Of course, ganun din ang gagawin natin sa Pilipinas. Has forgiveness. Ihingi natin ang tawad ang lahat ng mga nakaupo sa gobyerno. Anong sunod doon? Wag mo po, anong sunod doon sa Lord's Prayer? I-adya mo kami sa lahat ng masasama. Ganon din sa Pilipinas. Lord, wag mo pong bigyan ng mga matitinding pagsubok ang aming bayang Pilipinas. Kagaya ng mga disaster, mga lindol, mga bagyo, Panginoon. Di ba? And then anong susunod? Patawarin mo po ako sa patawarin po ako gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Di ba? Alalahanin natin ang bayang Pilipinas. Paano natin ipapanalangin? Hingi natin sa banal na Espiritu ang wisdom
paano natin ipanalangin ang bansa. Kasi kung nakikita natin, tagal ko na pinapanalangin ng Pilipinas, bakit wala pang pagbabago? Baka may mali, baka kailangan natin hingin ang guidance ng Banal na Espiritu sa ating pananalangin. Amen po ba? Sa Senado, nakakalungkot, ginagamit ang salita ng Diyos. Tama ba ito? Lord, tama po ba? May tama po bang motibo ang kanilang mga puso? Lord, pagharian mo ang Senado. Magkaroon ng liwanag ng ilaw doon sa Senado. Amen. Lord, ang aming presidente, nakatali, nakagapos. Kalagin mo po yung pagkakagapos sa kanya. Gisingin mo ang natutulog niyang espiritu. Amen. Kung meron tayong pagkakataon, preach the gospel. Hindi yung puro na lang tayo reklamo. Alam niyo, nakakalungkot, sabi niya, be a blessing to our society. Ginagamit ng kaaway ang Facebook. Tayo, hindi natin napapansin, nakikiagri tayo sa kaaway, sa demonyo. Amen. Alam niyo, habang minimeditate ko po ito, ang pumapasok sa isipan ko, ang tao ay nakikiayon, nakikiagri sa plano ng demonyo. Wala naman siyang paggagamitin, kundi ang tao lang para may patupad ang kanyang layunin sa mundong ito. Amen. At ang tao ay nagpapagamit sa demonyo sa paanong paraan. Alam na natin na ang ating bansang Pilipinas ay ganoon. May mga nakikita tayong post ng kasamaan ng Pilipinas. Masaya ba kayo? Ang ginagawa natin, inire-repost pa natin ang kasamaan na ginagawa ng ating mga gobyerno. Tama po ba yon? Tanungin ko kayo. Tama ba na i-repost natin yung mga nangyayari sa Pilipinas? Dapat hindi na. Ipag-pray natin, Lord, I rebuke this dahil ito ay kahihiyan ng bansang Pilipinas. Huwag na natin i-repost. Amen po ba? Halimbawa ka kayo sa Senado. Grabe po ang nangyayari sa Senado. May mga nagpo-post doon, nagmumura yung mga yung mga leader, nag-aaway. Kailangan pa ba natin i-post yun? Hindi na. Kasi kahihiyan yun ng bansang Pilipinas. Amen po. Ang kailangan natin i-post, ang Panginoon ay nagpadala ng mga investor sa Pilipinas. Di ba yun ang dapat natin i-post para makita ng ibang bansa na in despite na ganito ang nangyayari, pinagpapala ng Panginoon ng bansang Pilipinas. Hindi natin kailangan makiayon sa demonyo. Di po ba? Na puro na lang ang post natin, ito ba, ito ba, ito ba? No! Tayo nananalangin tayo pagkatapos tayo mismo ang sumisira. Saan? Dapat pag nanalangin tayo, kita natin, ito, the next 2 years, ito yung mangyayari sa Pilipinas. Philippine will arise. Pero kung tayo, nananalangin tayo, wala na talaga pagbabago ang Pilipinas. Asan ang faith mo doon? Dapat tayo dinideklara, Lord, Philippine is for Jesus. Luzon, Visayas, and Mindanao is for Jesus. Philippine will arise. Philippine will be the head and not the tail. Philippine will be above and not beneath. Philippine will be the basket of Asia. Dapat mga magagandang deklarasyon ang ating ginagawa. Kaya I pray na sa bawat isa, wala na akong makikita pa ng mga nagpo-post doon ng against sa Pilipinas. Mga kapatid, Kristiyano tayo. Tinawag tayo ng Panginoon to stand in the gap. Pagkatapos tayo mismo Kristiyano, hindi natin matayuan ang salita ng Diyos. Hindi natin matayuan ang katotohanan. Even in this church, sa loob ng church, hindi natin kailangan mag-post pa. May mga quote, of course, maraming nagpo-post sa Facebook. Sa ministry, ganito, kailangan ba natin i-post yun? No! Ang kailangan natin i-post yung mga magagandang bagay, encouragement to the people, para mayaya natin sila palapit sa Panginoon. Amen po? Hindi natin kailangan, ito naman ay ito ay Kristiyano, kasi Kristiyano ang nag-post nito. Sigurado ka ba na Kristiyano nag-post noon? Dahil kung Kristiyano yun, hindi siya magpapagamit sa demonyo na mag-post against the church, against the pastor. Meron ng ngayon na wala na hindi ka
hindi mo po pwedeng islander ang mga pastor at makukulong ka na. To God be the glory. Amen po? So kung kahit tayo may makita mga nakapost sa Facebook, muni-munihin natin yun, ipag-pray natin kung tama ba na ito'y kailangang i-post, ito'y mabasa ng mga tao o ng mga unbeliever. Kailangan na i-post natin doon sa Facebook ay mga makaka-encourage sa mga tao na makakapaglapit sa Panginoon sa kanila. Hindi yung mag-isip sila, ganito pala doon sa loob ng simbahan. Diba? Ganito pala, nag-aaway-aaway pala sila doon. Hindi ganon. Dapat ang ating ipopost sa ating mga Facebook, encouragement, makaka-encourage sa mga tao, lumapit sa Panginoon, magkaroon ng pag-asa. Amen po? Huwag natin hayaan na gamitin tayo ng kaaway. Huwag tayo magpagamit sa demonyo. Hindi magagawa ng demonyo ang kanyang plano without people. Bakit kayo magpapagamit? Kristiyano na tayo eh. Tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Bakit kailangan natin magpagamit sa Kanya? Sige. Galit ako sa'yo, galit ako sa'yo. Galit ako kay pastor, ipopost kita pero hindi kita papangalanan. Tama po ba yun? Nandito tayo sa loob ng simbahan, merong pastor na inilagay ang Panginoon, tinetrain tayo, dinidisiplina tayo, magpasalamat tayo. Kasi hindi natin alam kung anong ginagawa natin, kung tama ba o mali ang ginagawa natin. Kaya yung mga pastor ay pinili yun ng Panginoon. Ano yan sa Jeremiah? Anong version sa Jeremiah? Na ang pastor ay pinili ng Panginoon. Huwag tayo magalit kung tayo dinidisiplina. Ipagpasalamat natin na mayroong pastor. Amen po? Ipagpasalamat natin na mayroong ginagamit na pastor na nananalangin para sa mga kaluluwa. Alam nyo, ang mga pastor, pag may problema ang isang member, hindi yan makatulog. Amen? Hindi makatulong sa pananalangin. Problema ninyo, problema din ng pastor. Akala nyo lang ang pastor lagi nakangiti. Pero kung anong pinagdadaanan nyo, pinagdadaanan din niya. Kasama ninyo, mga pastor, na manalangin. Kung minsan, marami mga pastor na nagkakasakit kasi stress. Napakarami mga pastor na nagre-resign. Hindi makayanan ang problema. Tayo ba magpapabuhat pa sa pastor? Di ba? Magdamayan tayo. Magpasanan tayo ng kabigatan ng bawat isa. So, amen po. I pray na sa mga darating na araw, wala na akong makikita pa mga pinupost sa Facebook against our nation, against our church, against others, against sister and brothers. Magkakapatid po tayo, magmahalan tayo, mag-angatan tayo. Kung nakikita natin nagdadaw ng isa, buhatin natin. I-uplift natin, i-encourage natin. Huwag nating tapakan, huwag nating i-down. Amen po ba? At kapag nagawa po natin yon, masasabi natin, I am a blessing to my society. Sa lugar, sa mundong aking ginagalawan. Pagpapala ako sa mundong aking ginagalawan. Kung makita sa buhay natin, itong mga sinabi natin na ito, sasabihin ng Lord, welcome. May faithful servant. Paano mo sabihin ng Lord, di kita kilala. Sasabihin mo, nanalangin naman ako, everyday ako ay present sa devotion namin. Tumutugtog ako, nagtatights ako. Hindi mo naman nagawa ang kalooban ng Lord. Anong kalooban ng Lord? Love your enemy. Love your God with all your heart. Alam niyo, isa lang eh. Kahit hindi na natin mahalin yung enemy, doon pa lang sa one. Ano sabi? Love your God with all? Ano sunod? Yun pa lang, pag nagawa natin yun, kaya na natin mahalin ang ating kaaway. Why? Kasi mahal natin ang Diyos. Amen po ba? So kaya sabi doon, sabi niya, preach the gospel. Anong sabi sa 2 Timothy
correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Napakaganda po ng ano, di ba? Ng turo sa atin. Paano daw natin ipipreach ang gospel? Maging handa daw tayo, season and out of season. Anong ibig sabihin ng season and out of season? Kahit hindi ka naka-ready kapag sinabi sa'yo, oy, sharean mo to. Di ba? It's a great privilege. Thank you, Lord. Kasi masisharean ko ng faith ko ang kapatid na ito. Season and out of season. Kapag naman yung nag-invite sa'yo, sis, punta ka naman sa birthday ko. Lord, salamat. This is a great opportunity to share your word doon sa mga taong nandoon sa circle na yon. Season and out of season. Kaya dapat tayo bilang mga mananampalataya, lagi tayo naka-ready. Bakit ko kayo pinipilit kapag may discipleship tayo? Pinupush ko kayo ng pinupush. Kasi ang sabi dito, be prepared in season and out of season. Kung hindi ko kayo pinupush, hindi kayo magiging prepared. Tatanda na lang ba tayo nang hindi man lang tayo nakapag-share ng Word of God? Nakontento na lang tayo na nasa loob tayo ng church? No! Diba? Prepared in season and out of season. Ano ba raw? Kailangan daw gamitin natin ang salita ng Diyos para maitama ang mga nagkakamali, rebuke, and encourage. Kaya tayo ay nagpipreach ng salita ng Diyos ay para maitama ang mga nasa mali, ma-rebuke yung mga, and encourage, yun ang pinaka-importante, encourage them. At hindi lang sa mga unbeliever to, pati sa atin na mga mananampalataya, na i-encourage tayo. Amen? Kapag ka nakita ko, Sister Lizelle, nakangiti na kagad, kahit na down ako, papasok pa lamang dyan. Nakangiti na siya, di ba? Excited na. May nagsabi sa akin, Pastora, makita ko pa lamang yung ngiti mo. Sabi niya, nalilip up na ako. Sa bigat na daladala ko, sabi niya. Di ba? Kaya dapat lagi tayo nakangiti, hindi lagi nakasimangot. Kaya kasi Ate Mami, pag tumutugtog dito, sabi ko, hindi. Di ba? Kasi alam niyo, di ba? Tanong ko kayo, kung ako ba makita niyo, pagpasok niyo rito, nakasimangot ako, ano mararamdaman niyo? Di ba kabigatan? Parang, tama ba yung church na napuntahan ko? Yung pastora nakasimangot. Di ba? Gaano man karami ang problema natin. So ano pa raw? Kailangan daw, kapag ka daw tayo nag-preach ang salita ng Diyos, season or out of season, nakapag-correct tayo, nakapag-review, nakapag-encourage, dapat daw meron tayong great patience and careful instruction. Kailangan talaga, alam mo yung mga, out na tayo sa mga unbeliever, dito na lang sa mga mananampalataya, maging patient tayo sa pagkukorek sa kanila. Ang mga yan ay magre-react, magre-resist. Pero daanin natin sa maayos na, sabi niya, careful instruction. Amen? Meron po ba tayong natutunan ngayong gabi? Amen. So ano yung una? Limata ka agad. Una. Show them you are not the light. Anong pangalawa? Limot na kaagad. Di ba? Anong pangalawa? Show them? Confidence and Anong pangatlo? praise the gospel. Yun lang ang pastora. Huwag ka na tumawa, pastora. Hallelujah. So, para tayo ay maging pagpapala sa atin, mamuhay tayo ng may kabanalan. Amen? I-share natin na mayroong eternal life. And then, yung last ay, i-share natin yung gospel. Magiging pagpapala tayo. Sasabihin, alam niya kapag nakapag-share kayo ng Word of God sa community natin, sa mga kaplat natin, mga kaibigan natin, sasabihin nila sa atin, ay sis, salamat ha. Kung hindi mo na-share ang Word of God, hanggang ngayon nandito pa rin ako sa kadiliman. Hanggang ngayon, ang bigat-bigat pa rin ang aking pinagdadaanan.
pero dahil sa ginawa mo. Anong sasabihin ng mga tao? Pagpalain ka ni Lord. Amen? Di ba? Ang sarap din noon. Pagpalain ka ni Lord. So I pray na meron po tayong take home. Anong take home natin ngayong gabi? Preach the Praise the gospel. gospel. Get blessings to our society. Amen. Yeah, Pastora. Lord, salamat. Salamat po Panginoon sa gabing ito, O Diyos. Salamat po, tulungan mo kami na maging pagpapala kami sa aming community, sa aming church, sa aming bansa, sa bansang Israel, sa mga tao na kapalibot sa amin, Panginoon. Makita nila ang glory mo sa aming mga buhay, despite ng mga kabigatan na aming pinagdadaanan, tulungan mo kami, na still na kami naka-smile, Panginoon, O God. Salamat po sa buhay ng bawat isa at dalayan po sa ito ng banal ng dugo ang bawat salitang nahayag ngayong gabi na ito, Panginoon, ay maisa pamuhay ng bawat isa. Hindi nila makalimutan ang lahat ng mga nahayag ngayong gabi. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen.